Ang sabi dito, and I will pray to the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Natutuwa po ba kayo mga kapatid na pinag-uusapan natin ang Holy Spirit? Is there something within you na yung nagse-celebrate dyan sa puso po ninyo mga kapatid? Amen. Praise God. Alam nyo, naisip ko pa yung outing natin kahapon. Masaya po ba sa outing mga kapatid? Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nangyari yung mga yun sa atin. Dahil sa lahat, hindi yun nangyari sa atin. Hindi naman tayo laging ganun di ba? At sometimes, kapag tayo nagyaya ng ganun, yung mga youth nga, nagsasabi sila na outing. Hindi mangyari pero yung time na yun, nangyayari yun sa atin. Diba? Amen? Yung mga kabataan, yung mga batang maliliit, kasama natin sila. So, kumbaga parang in disguise mga kapatid, yung mga request nila na mag-outing tayo, sama-sama tayo, nangyari po yun. No? Although hindi naman binigyan natin ng title na itong, na to, is for summer outing, or di ba? Walang gano'n hindi yung sinabi natin. Basta, para sa atin, family yun, church bonding. Amen? Maliwanag po ba? So, nag-enjoy po tayong lahat. At, sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, ano mang gawin natin, saan man tayo naroon, God never leaves us, nor forsake us. So, even in that outing, mga kapatid, we can acknowledge the Lord that He is with us. Ayun po ba? Na siya yung nag-control sa atin, siya yung nag-iingat sa atin, hindi niya tayo pinabayaan, walang nakainom ng tubig. Meron ba? Wala, mahirap ng biyahe. Kasi talagang malayo mga kapatid. Pero even doon sa malayong biyahe mga kapatid, God is with us. Amen. Ay, hindi natin kasama si Lord dito. Hindi, si Lord ang sa inyo, ang comfort siya yung maglilibang sa inyo. Kami nga, yung nagdadrive kayo mga kapatid, hindi namin na malayo, nandun na pala kami sa Rian, di ba? Lalo na pabalik kami, napakabilis na mga kapatid. Hindi na namin na malayan. Kasi nga, you just enjoy. Don't look on the negative. Always look on the positive. Amen. On the positive side. Kahit na sabi mo mahirap, hindi Lord, hindi mangyari yan. Pero nakakainip to, hindi nakakainip to. Diba? Kumbaga, kailangan natin, kasi anak tayo ng Diyos mga kapatid. Use that authority. Always use that authority in your life na ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng spiritual authority ng Panginoon to cast out demon, to cast out evil in our ways. Kahit ang init niyan mga kapatid, huwag niyong huwag niyong ireklamo yan mga kapatid. Bakit? You have the authority. You have the authority to rebuke that or you ask God na bigyan ka ng lamig ng supernatural na aircon. Diba? Na kahit na mainit yan, meron kang kapayapaan sa puso mo. Hindi ka nag-worry, hindi ka nag-struggle. Katulad ng Panginoon Jesucristo mga kapatid. So, ikaw ba, bagyo, ang lakas ng bagyo, halos maludo na, sabi nga nila Peter Panginoon, hindi mo ba alam, malulunod na tayo? Natutulog ka pa? Yun yung kapayapaan ni Kristo na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito naapektuhan ng storm. Dito naapektuhan ng calamity. Hindi naapektuhan yan. Kahit na may delikado dyan, you always have peace. Ito yung peace that the world cannot give. This is the peace that God has, that Jesus has, and He gives it to you. Yung perfect calmness nandiyan sa loob mo. Kahit na meron kang nasasabi mo, ang hirap nito, nainitan ako nito, naku, yari ako nito. Talagang sinasabi mo yan yan ang iniisip mo. Don't reject that.
Alam mo, hindi sa Diyos yan eh. Kanino ba galing yun, mga kapatid? Sino ba nagreklamo? Sino ba pinagpapawisan? Yung espiritu ba, pinagpapawisan ba yan? Hindi. Ang pinagpapawisan dyan, yung katawan mo. Kaya yung katawan mo, maingay. Tama mga kapatid? Hindi. Yan. Puro reklamo. That's your flesh. Don't allow it. Amen? Glorify God. Acknowledge Him. Always, sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, whatever you do, always acknowledge God. Tama? Basahin niyo sa Proverbs. Kaya sa atin, ito ang gusto ng Panginoon sa atin, yung Holy Spirit. Kaya ito, it is very interesting mga kapatid, amazing, at nakakatuwa, nakakagalak ito mga kapatid. Kasi ito yung pangako ng Diyos, ito yung sinabi ng Panginoon sa Kristo before He was crucified. No? In the upper room, ito yung sinabi niya na pinangako niya mga kapatid na after His departure, bago siya, o pakatapos niyang mangyari ito, yung mamatay siya, pakatapos ng kanyang kamatayan mga kapatid, sabi niya, I will send you another helper and I will not leave you orphans. Anong gustong sabihin ng Panginoon na I will send another helper, I will not leave you orphans? Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya mawawala na, di ba pag may nawawala, siyempre, pag sanay na tayo na nasanay na tayo nandyan lagi, tapos biglang nawala, nalulungkot na tayo. Tama ba mga kapatid? Sabi niya, ay wala ng aircon. Nalungkot na tayo eh. Hindi na malamig. Hindi na masaya. Sabi niya, I will not leave you orphans. I will send you another helper. So it is reassuring. Nagre-reassure yan sa atin na ang Panginoon magpapadala sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will not leave you orphans. Hindi ka mangungulila. Hindi ka mamumulubi. Panghawakan mo yon by faith. Amen? It is not just a word. It comes from the Lord Jesus Christ. It comes from His heart. Hindi niya sinabi yan para just to pikiin ka o utuin ka. Hindi. It is binayaran ng Panginoon yun. Kaya nga siya mamamatay para mabayaran lahat ng mga diniprive sa tao. Yung mga bagay na hindi mo natatanggap, matanggap mo. Amen? Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan lang po natin na hindi lamang natin maintindihan na may Espiritu Santo, na mayroong Espiritu Santo na kung ano yung gagawin ng Espiritu Santo, hindi lang yun yung maintindihan natin, kundi malaman natin how can we partner with Him. Paano tayo magpa-partner sa Panginoon? Paano tayo ipa-partner natin yung sarili natin dun sa ginagawa ng Espiritu Santo? Paano tayo sasabay? How do we flow with the Holy Spirit? Paano tayo magpo-flow? Hindi yung, may Holy Spirit, alam ko yan, ganyan talaga ginagawa ng Espiritu Santo. But you do not know how to flow. How can we partner with Him? And pag nag-partner tayo sa Kanya, we receive the leading and the guidance. Yung receive healing and guidance, natatanggap natin yan, tinatanggap natin yan. At kapag natanggap natin yan, tayo sa sarili natin, mga kapatid, nagiging grounded tayo, yung sarili natin, doon sa katotohanan. Sapagkat ito ang katotohanan ng Espiritu Santo. Ito ay mahalaga na maintindihan natin ang Espiritu Santo, sapagkat ito yung mahalaga, lalo na sa atin na tumatanggap. Ang Diyos Espiritu eh. So, ang binibigyan sa atin is also Spirit. Amen po? Hindi, akala mo biglang mahuhulog sa iyo dyan. Kung may kailangan ka, biglang one click lang, matatanggap mo. Unless you understand the Holy Spirit, and through the Holy Spirit, you will receive. Kaya importante, naintindihan mo, at alam mo, yung partnership mo with the, how are you partner, how you participate with the Holy Spirit. And it is vital for receiving na tumatanggap tayo ng blessing, ng strength, yung lakas natin. At yung proteksyon ng ating Panginoon, yung proteksyon niya sa atin, tinatanggap natin yun through the Holy Spirit. Tinatanggap natin yun at kung paano tayo mabubuhay ng tagumpay sa buhay natin in these last days. We are in the last days. Amen po? Alam nyo, ako, masaya talaga ako, masaya yung tao ako. Kahit mababaw yan, basta gusto ko, gagawin ko yan. Para lang, kasi enjoy ka di ba? Amen? Pagkakataon mo yan. So, ganun ako mga kapatid, pero may times na hindi nyo alam, hindi nyo nakikita, I look
doon sa malayo. Nakatingin ako doon sa malayo. Tinitingnan ko yun doon. Kasi nagko-communicate ka kay Lord eh. Yun yung time na tingnan mo, kita mo. Yung wala kang nakikita. Kita mo yung dagat eh, payapa eh, di ba? Na-imagine mo lahat yun. Na-imagine mo sa Panginoon. Pray ka, kahit ako na doon sa bangka, ay doon sa, wala pa sa bangka, sa lakad na hinahampas-hampas ako doon. Minsan ako lang mag-isa doon. Sumisigaw ako doon mga kapatid. Pray ako doon. Sometimes I pray in tongues. Amen? Alam nyo, dito lang ako nagpe-pray in tongues. Even there, what? Dahil saan pumunta, dahil saan lugar, you can pray. Amen. Kung meron ka mga ito na yung pagkakataon mo na sumigaw ka, pray ka sa Lord, sabihin mo sa Panginoon. Kasi yun yung creation ng Panginoon, nandun ka. Ini-enjoy mo yung creation ng Panginoon, di ba? Amen. That's the creation of God. Yung dagat, yung hampas ng hangin, yung alon. It's a picture ng biyaya ng Panginoon na hindi nawawala ng agos, hindi nawawala ng alon. Ganun ang grace ng Panginoon. It's like grace upon grace, grace upon grace. Parang siyang alon, umaalon lagi. Laging may dumarating, hindi nawawala. Amen! Grace upon grace, grace upon grace. That's a picture. Kaya, ayan nga, sinasabi ko, all things work together for good to them that love God. Sometimes we feel, itong feel ko, itong time na to, pag nakaramdaman natin na walang hangin, wala yata. Yung sabi ni Gideon, saan ang Panginoon? Parang wala naman eh. Nandun ang Panginoon, di niya alam eh. Di ba? O kalapit na niya ang Panginoon, di pa rin niya alam. Tumayo ka. You mighty valor, di ba? Sabi sa kanya. Yung binanggit sa kanya ng anghel na yun. O magiting na lalaki. Paano kung naging magiting? Ganun kasi siya. Si Gideon, ang tingin niya sa sarili niya, wala siya, zero siya. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanya, you mighty of valor. Saka magiting na lalaki, magiting ka. At tayo lahat, ang tingin sa atin dito mga kapatid, magiting tayo. Amen. Amen? Huwag kang hihina-hina. Pag nanghina ka, ikaw yun. Pero ang tingin sa'yo ng Diyos, you are mighty valor. You are mighty man. Amen. Kasi you are the righteousness of God in Christ. Tama hindi naman eh. Eh, sa totoo lang mga kapatid, ito, galing tayo sa, napagod tayo, di ba? Napagod tayo lahat. Talagang ito paano, to? Anong gagawin namin? Anong gagawin? Pray lang ako. Pray in tongues. Lord, I acknowledge you always, Lord. You never leave me nor forsake. Kahit hindi mo nararamdaman ng Panginoon na parang wala siya, na parang hindi ka ginaganahan magbasa ng Bible, still declare Him, Lord, I acknowledge you, Lord. You never leave me nor forsake me. Amen. Amen. Hindi porkit wala ka nararamdaman, wala naman, tulog lang siguro muna ako. Hayaan mo na lang kung dumating. Hindi Just speak. Kasi ang faith is not your feelings. It's not your emotion. That's how the Spirit works. Kaya si Satanas, mga kapatid, laging paparamdam sa'yo na wala naman, di ba? Wala. Pinagaling ka na, di ba? Pero parang hindi, di ba? Hindi naman eh. Hindi totoo yan. Ginaganyan ka lagi ng kaaway. Amen po. Amen. Kaya sabi, hindi, mahina talaga ako eh. Mahina ka. Lalong na natutuwa si Satanas sa'yo eh. Ako nanghina talaga eh. Panahon ko na to ngayon eh. Natutuwa si Satanas sa'yo. Oo nga. Bilib na bilib ako sa'yo, sabi ni Satanas. Kontrahin mo yun, sirain mo yun in the name of Jesus. Amen po. Amen. Kaya nga, nakakatuwa mga kapatid na itong bagay na ito ay pinapahayag sa atin ng Panginoon, the Holy Spirit, na nire-reassure tayo ng Panginoon. Isipin nyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon dito, kinonfirm ng Panginoon dito sa atin, that the Holy Spirit will be with you forever. Amen? Maraming naniniwala, maraming nag-aakala mga kapatid, na ang tao pag nagkamali, tinanggap mo si Kristo, di ba? Pag nagkamali ka, wala na Espiritu sa iyo. Wala na si Kristo sa iyo. Hindi, nasa iyo pa, He will abide in you forever. Noong panahon nila mga kapatid, he cannot abide. Bakit? Kasi ang ginagawa nilang paghandog sa kasalanan ay dugo ng hayop. But this time, nung namatay si Kristo sa krus mga kapatid, ang inihandog nila ay hindi po dugo ng hayop. It is the eternal blood of the Lord. Eternal blood. Because Jesus Christ is eternal. The Son of God.
Kaya yung dugo niya, mga kapatid, dugo yun na magbubuhos, maghuhugas ng lahat ng kasalanan mo, hindi lang sa araw na ito, pati dun sa past, present, and future. Because the blood of Jesus is eternal. The redeeming value of the blood of Jesus. The power of the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. And because of that blood, we were washed, cleansed, whiter than snow, from all our sins. And you know, sin is sin dahil sa kasalanan ng tao na namatay. Nagkaroon ng kamatayan because of sin. Pumasok ang sakit, karamdaman because of sin. And that sin was redeemed by the blood of Jesus, was washed out by the blood of Jesus. So that yung kamatayan mawala. Wala nang kapangyarihan sa iyo. Ang nasa iyo ngayon ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Amen. Hindi na ito yung para hindi po itong salita na to, hindi ito para sa lahat ng tao. Para lang ito doon sa nananampalataya. Amen. Amen. Sa mga mananampalataya. Kaya ano mang ginagawa natin? Put God first. I-acknowledge natin sa Panginoon. Ako natutuwa talaga ako mga kapatid. Yung tayo yung na-experience natin yun, in practical ways, na tayo nagsisharing sa pagkain. May naubusan ba ng pagkain dyan? O, di ba? Sharing tayo, gano'n, di ba? Mas higit pa sa boodle fight, mga kapatid, na tayo wala tayong inisip, basta kumain lang tayo. So, di ba? Walang kalan. O, magpasiga ka dyan. Di ba? Wala yung kung ano nung iniisip mo eh, di ba? Amen. Enjoy. Oo, kasi kasama natin ang Panginoon eh. Gusto naman pag nakikita tayong gano'n nakangiti. Masaya tayo. Kaya nag-i-enjoy lang na parang enjoy lang. It's for the glory of God. Kasi naipapakita natin doon, bilang tayo mga anak ng Diyos, gano'n tayo magsaya para sa Panginoon. Amen. Amen.